Okay, magandang araw sa inyong mga kabukid, no? So, mayroon tayong bagong banat si Senator Bato de la Rosa kung saan na-interview po siya doon sa Barateros kung saan maling-mali po yung approach ni Torre dahil imagine papasok sila sa property ng QEJC na walang court order na papasok yung 1,500 na pulis at doon mag-stay ng 1 month. Sa tingin nyo, mga kababayan, tama ba? Grabe, no? 1 month tapos 1,500 na i-occupy yung PEJC compound. Grabe, kalokohan talaga. So, mahinang general to, mahinang diskarte ng general. Kaya sinabi ni General Bato, wrong approach. So, pakinggan natin yung buong kwento ng balitang ito. Paano mo mahuli? Lalong hindi mo mahuli dahil wala ka na suporta sa komunidad. Hindi ka na magkakawa ng suporta dahil sila ay na-alienate na sa... Simulan na kagad Yes. natin ang banatan. Kayo, ramdam na ramdam namin yung nagsasalita kayo na parang yung respeto ng ilang mga citizen ho sa Davao, medyo naiba na ngayon. Hindi katulad nga nung dati na sinasabi nyo kapag may checkpoint, pinapalakpakan. Ngayon, parang natatakot na po yung mga taga Davao doon sa ano. Ano masasabi nyo dito sa narinig ninyo mula sa mga taga KOJC na nangyayari ho sa harap ng kanilang compound wherein walang mga plaka, yung mga kotse, walang mga plate name, nakatago mga muka at naka-shades po. Ano po Personally, masasabi banat ba niyo? na ano mo yun na-experience natin yun. Pinuntahan po namin personal ho yun kasi dinouble check namin kung totoo nga. Talaga hong sir, nung palapit kami, bigla nagtatakip, tas nag-shades. Tas ayaw magpakita, wala talagang mga nameplate. So, ano kaya ito? Anong masasabi niyo ho dito? Well, ako, kahit na ako'y retiradong pulis, para sa isang sibilyan, kung titingnan mo yung ganyang kasi presensya, talagang very intimidating. Very intimidating at tingnan mo, walang nameplate. Hindi mo kilala just in case you want to file a complaint. Sino i-complain mo kayo na walang pangalan yung police na andyan? Mukha naman kahit na picturean mo sa cellphone, hindi pa rin ma-identify dahil nakatakip yung mukha. So that is why it produces parang mistrust ng mga civilian doon sa kanilang police. Parang hindi na sila na alam natin na may nangyari yung pag-raid. That was very traumatic on the part of the members of KOJC. Tapos ngayon, halos araw-araw, gabi-gabi daw, ganito presensya ng mga kapulisan sa harapan nila. So, kung ikaw ay membro ng KOJC na nandoon sa loob, abay, siguradong ma-intimidate ka at you will not feel comfortable kapag ganon. At yun nga, kahit na malayo, mayroon daw nagpipicture. I don't know bakit ganitong style ang kanilang ini-employ na imbis na finger pa. limang tao lang naman yung hinahanap nila na may warrant of arrest. Bakit kailangan pa nilang kalabanin yung buong community ng Davao dahil sa hinahanap nila na 5 tao na may warrant of arrest? I think that's a very wrong approach. Sir, Dahil imbis gusto mong mahuli yung 5, paano mo mahuli? Lalong hindi mo mahuli dahil wala ka na suporta sa komunidad. Hindi ka na magkakawa ng suporta dahil sila ay na-alienate na sa inyo. So I advised yesterday the regional director, si General Torre, na you adjust accordingly. You have heard already the complaints of the members of KOJC, and aside from that, you have heard also my own personal advice as dati niyong Chief PNP na mag-adjust ka accordingly para ang tao ay hindi mapapraning sa inyo doon. So, Sir, sabi naman niya na he will adjust accordingly. At kanina lang may natanggap akong message
coming from, I think that somebody from the church of QJC nagsabi na, Sir, maraming salamat doon sa hearing mo at ngayon malinis na yung harapan ng aming compound. Ay, Tinanggal salamat na yung naman. mga nakahambalang ng mga sasakyan at naalis na yung mga yung mga kampo-kampo ng pulis. I was not able to validate it dahil hindi pa ako nakauwi ng Davao, pero at least may nag-info sa akin na ganyan. I hope that's true and it will continue para mag-normalize na yung sitwasyon dyan dahil for all we know, hindi lang yan siya place of worship, hindi lang yan siya religious place, kundi Eskwelahan. educational institution yan, eskwelahan yan. May mga bata nag-aral na bothered dahil sa presensya nila. So kailangan we have to restore normalcy sa lugar na yan para naman hindi apektado yung mga kabataang nag-aaral. Senator, ang tanong kasi dito wala ho ba tayong batas na sabi nga ni sa opening speech ni Atty. Torion, baka pwede ho tayong gumawa ng batas na i-criminalize ang mga hindi pagsuot ng nameplate ng mga kapulisan. Kasi sobra ho obvious talagang tinakpan, hindi wala ho. Sana kung may operation, wala akong problema kung may operation, talagang kailangan sa safety ng ating mga kapulisan. Pero ito iba ho ito community ho wala naman pong kriminal doon sa kalsada at lahat po ay chine-checkpoint. Hindi lang naman po mga taga KOJC. Lahat ng mga taga Davao City chine-checkpoint. Wala ho ba tayong pwedeng gawing batas dyan bilang senador na ipagbawal yan? Pag sa checkpoint, wala man lang team leader na nakasulat doon, pati yung plaka ng mga sasakyan, nakatakip. Actually, pwede tayong gumawa ng batas dyan na banatbay. Pero, may nakalagay na kasi yan sa kanilang police operating procedure, police operational procedure, na dapat kung mag-checkpoint ka, may mga requirements yan. You have to conduct your checkpoint in a well-lighted place. Meron kayo naka-park na marked vehicle at lahat ay naka-properly uniform. Kaya lang, So in this case, masasabi natin na proper uniform sila dahil that is the prescribed uniform ng kanilang SWAT. Kaso nga lang, if you're dealing kung SWAT ganyan, dapat nandoon ka tactical operation, hindi yung ganyan na ginagawa mo na nagkakanda ka ng checkpoint na ganyan. Dapat ang nagkakanda ng checkpoint na ganyan, either yung nakapatig or yung mga naka-blue uniform na police para friendly ang dating, hindi ganyan na intimidating. Yung mga ganyan formal panggira na yan, tactical uniform yan Kaya, dapat diretso na sa operation. Kaya lang, Ganun Sen, ang forma. ang problema po pagka ganyan, tulad yung sinasabi nyo, yan po ay protocol na dapat pag nagaganyan, meron nameplate. Ang problema, pag inutos na ng taas, yun lang laging problema Pag sinabi na lang, utos sa taas, wala na ang magawa. Pag may batas po kasi, pwede ho silang kasuhan sa husgado pag may nakitang ganyan. Baka po sir, pwedeng, kasi yun ang, marami yung nagko-comment na netizen, yun ang talagang sinasabi nila. Para maging feel safe kami, sana may pangalan sila. Sana meron, mapapakilanlan sila. Pag mga checkpoint, kung operation, normal naman at nagtatago, kailangan itago mga identity ng ilang pulis. Pero pagka checkpoint, sana may ganun. Yun ang kahilingan nila ng ating mga kababayan. Pwede natin gawan yan ng batas. Pero in the first place, dapat administratively nakukosyon sila dahil hindi dapat ganyan ang forma pag maganda ka ng checkpoint. You wear your proper uniform. Hindi dapat ganun. So, dapat may administrativong pananagutan sila kung gugustuhin ng kanilang mga higher-ups, no? Pero yun nga, in the absence of any legislation, you cannot you cannot punish them without the law na nagpapunish sa ganung klaseng actuation. So, ayun. Salamat, Senator Bato. So, sana magawa nyo na yung batas, yung mga ganyan gawain ng mga pulis na mismo ang lumalabag sa mga pinagawa nilang operasyon na talaga hindi naman katanggap-tanggap ito, na hindi nagpapakita ng muka, ng nameplate, ng pangalan. So, salamat, Senator Bato. Sana ito'y matugunan nyo po.
And salamat po sa lahat ng mga nanood. Magandang araw po sa inyong lahat. At huwag niyo kalimutan i-subscribe, like at i-share ang video nito. God bless inyong lahat po. Peace!